Katunayan yung mga kababayan, inangasan si Senator Risa Hontiveros eh. Wala daw background sa law. Oo. Pinagyayabang ang kanyang pagiging abogado eh. Wala kang background sa law, kaya hindi ka pwedeng makipagtalo sa akin. Parang ganun eh. Muli po, magandang araw po sa ating lahat. Pag-usapan na naman po natin itong bagong balita. May bago po kasing balita tungkol po dito kay Senator Marcoleta. Aba, talagang wala nang katakas-takas itong si Marcoleta, no? Dahil daw po sa kakulangan ng ebidensya, ibinasura po ng COMELEC ang investigasyon kay Marcoleta. Kaugnay nga po ng di umano daw ay hindi pagsisiwalat ng election donors sa kanya pong statement of contribution at expenditures or SOSE noong nakaraang eleksyon. At dahil nga po dito, marami sa ating mga kababayan ang ay parang nawalan po ng tiwala po dito sa ating Commission on Election. Ano? At dahil nga po dyan, akala po ni Marcoleta na lusot na siya. Lusot na, oo, dahil ibinasura yung investigasyon. At nakikita naman po natin, itong si Senator Marcoleta sa Senado, kampanting-kampante talaga at tila baga isa ring untouchable, kagaya po ng marami po dyan sa majority. Pero ito ang hindi niya inakala. May sumambulat pong balita, mga kababayan. Oo, sumambulat ang balita. Marcoleta sinampahan ng reklamong plunder at bribery. Yan. At siyempre, kasama po si itong dating congressman, si Mike Defensor. Ang alam ko may dalawa pa yatang kasama sila doon na nakasuhan ano. At ito ay kaugnay po ng 75 million campaign donation na tinanggap daw di umano dahil hindi pa natin napapatunayan nitong si Marcoleta doon sa tatlong donors yata kasama si Mike Defensor at saka yung dalawa pa. At lalong nataranta po itong si Marcoleta nang lumabas ang isang bombang balita. Opo mga kababayan, naglabas po ng kautusan ang Sandigang Bayan Anti-Graft Court ng PHDO. Ito yung Precautionary Hold Departure Order. Laban nga po dito kay Senator Marcoleta at Mike Defensor. Siyempre, laging kasama yung dalawa. Dalawa, hindi ko na matandaan yung mga pangalan kasi. So, basta yung dalawa. Pakinggan po natin ang naturang balita. Ito po ay mula po sa PTV. Maraming salamat sa video. Pahiram muna ng video PTV. Ano po? Pakinggan po natin. Pinagbawalan ng makalabas ng Pilipinas si Senador Rodante Marcoleta. Tapos maglabas ang Sandigang Bayan ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO. Kasama ni Marcoleta sina dating Quezon Representative Mike Defensor sa inilabas na kautusan ng Anti-Graft Court. Yan ang ulat ni Rod Lagusa. Kasunod ng inilabas na Precautionary Hold Departure Order o PHDO ng Sandigan Bayan 7th Division laban kay Senator Rodante Marcoleta na isa sa mga bagong Vice Chairperson ng makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee. Hindi pa muna nagbigay ng payag ang Senator dito nang tanongin ng mga mamamayag. Susunod na susunod na yan, boss. Opo. Pagbibigyan mo kayo. Pero sir, yung hold departure order po ng Pagbibigyan mo kayo sa susunod. Una nang sinabi ni Marcoleta sa kanyang naging privilege speech noong May 25 na kayang-kaya siyang pakulong. Dito rin sa bulwagang ito, somebody said, sometimes you need to bend the law to be able to please the people. Am I right, Mr. Secretary Remulla? Secretary Remulla, then the Secretary of Justice, now Ombudsman, said loudly, yes, sir. So pwede na nang baluktutin lahat, kagaya ng pambabaluktot na ginawa nila. Binigyang din ni Marcoleta na pwede siyang maaresto pero hindi anya sila mananalo. Kasama niya sa inilabas na PHDO si dating Quezon City Representative Mike Defensor, Aricel Veray at Joseph Espiritu. Naharap sa reklamong plunder, paglabag sa Presidential Decree No. 46 o pagtanggap ng regalo at indirect bribery sila Marcoleta, Defensor at dalawang iba pa sa Office of the Ombudsman kaugnay ng umano'y 75 million pesos na campaign donation. Kinampirma naman ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval na walang record ng pag-alis sa bansa ang apat. Ito'y kasunod na rin ng inilabas na PHDO ng Sandigan Bayan. Sa naging ex parte application ng Office of the Ombudsman, iginiit nito na flight risk si Marcoleta at iba pa. Kasama sa mga ibinigay na rason ng ahensya ay may financial capacity si Marcoleta
para makalabas ng bansa at non-bailable ang reklamo laban sa kanya. Kasunod na rin ang hindi nito pagdeklara na naturang halaga sa kanyang salin, may posibilidad nila na takasin ni Marcoleta ang batas. Binigyang diin ng ahensya na responsibilidad ng bawat public official na ideklara ito. Sinubukan namang hingin ng PTV News ang panig ni Defensor pero wala pa itong tugon sa kasalukuyan. Sinubukan rin ng PTV News na kunan ng reaksyon sina Viray at Spiritu pero wala pa silang tugon. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Oo, wala na nga pong kawala ang mga ito. Naku, Diyos mio, oo. Wala pong kawala itong si Marcoleta at ng tatlo pa, no? Wag lang naman sana magpabaya ang ating BI or yung ating Bureau of Immigration, ano? Sana naman po ipatupad na maayos pa itong order ng korte, ano ho? Para hindi na po madagdagan, oo, hindi na po madagdagan pa ang mga pugante na na nagtatago po ngayon. Kagaya po ni sino ba ito? Si Roque at saka ni Saldico. Dagdag mo na rin si Bato na hanggang sa kasalukuyan nagtatago pa rin at bali-balita. Ewan ko kung totoo yung balita, nandun daw yata sa Amerika. Pero hindi pa naman kumpirmado yun. May mga bali-balita lang na gano'n na narinig tayo, pero hindi pa naman na kumpirma, no? Ngayon, itong si Defensor, todo naman ang palusot. Kayo mga kababayan, naniniwala ba kayo sa sinasabi nitong si Mike Defensor na ang ibinigay daw niyang milyones, ewan ko, 30 million yata yun eh. Oo, yung ibinigay daw niyang milyones kay Marcoleta, binigay niya bilang campaign donation kay Marcoleta na kusang loob daw ko. Oo, kusang loob. Wala daw pong anumang kapalit. Kayo po ba'y naniniwala doon? 30 million. Walang kapalit. Grabe, 30 million. Kahit mag-isip ako na mag-isip, paano ko kukunin o kaya paano ako magkaroon ng 30 million, napakahirap po niyan. Tulong lang ba yan? Oo. Tulong lang ba yan para sa kanyang kampanya noong nakaraang eleksyon? Wala daw kapalit. Wow naman, sana all. Di ba? Sana all may mag-donate ng 30 million. Well, hindi po ako abogado, ano po, kaya po ako po ay magtatanong lang sana sa mga maalam, ano, lalong-lalo na po sa mga abogado. Wala po bang nalalabag si Marcoleta? Oo, nalalabag na batas para maging ground upang sampahan din po siya ng disbarment? Oo, yan nagtatanong lang po, baka may makasagot po diyan. At dapat din ba siyang madisbar na rin? Para mabawas-bawasan ang angas nito. Akalaan niyo mga kababayan, inangasan si Senator Risa Hontiveros Wala daw background sa law. Oo. Pinagyayabang ang kanyang pagiging abogado Wala kang background sa law, kaya hindi ka pwedeng makipagtalo sa akin. Parang ganun Di ba? Bakit? Abogado ka ba? Yan Abogado ako. Yeah. Hindi ako Si Marcoleta yan. Abogado ako. Ikaw, hindi ka abogado. Hindi ka pwede makipagtalo sa akin. Ganun ba yon? Oo. Ganun ba yon? Dahil abogado ka, mas magaling ka na sa lahat ng bagay? Paano? Wala na bang karapatan ng isang ordinaryong mamamayan na meron ding katwiran? Oo. May karapatan din ng isang hindi abogado para maglabas ng kanyang katwiran, ano? Paano pala kung yung katwiran po ni Risa Hontiveros ay tama? Tapos, yung kay Marcoleta ay mali. Then, si Risa pa rin ang mali. Ganun ba? Dahil hindi nga siya abogado? Wow naman. Dahil abogado, lagi na lamang siya ang tama. Ano? Papaano naman? Gaya ng sabi ko, papaano naman yung katwiran naming maliliit na hindi po nag-aral ng abogasya? Yan ang mahirap ano? Dahil ba professional ang isang tao, mas lamang na po lagi siya sa tama. Ganun ba? Lalo na po sa mga abogado. Ano? Well, hindi ko naman po nila lahat. Oo, lahat ng abogado, maaari sigurong sa 10 abogado ay may 2 lang na katulad po ni Marcoleta. Oo, talagang abogado ako Oo, hindi ka pwedeng makipagdiskusyon sa akin dahil abogado ako. Oo, pagdating sa batas, wala kang panama sa akin. Parang ganoon ang dating Ngayon, kung sa tingin po ni Marcoleta talagang magaling siyang abogado, heto na. Heto na yung totoong legal battle po ni Marcoleta. Kaya Senator Marcoleta, good luck. At kaming mga mamamayan ay mag-aabang. Kami po ay nagmamasid. Susubaybayan po namin ang mga mangyayari sa buhay po ninyo tungkol po dyan sa kasong
plunder. Nako, napakabigat po talaga nito. Pagka ikaw po ay na-issuean ng warrant of arrest, diretso na po sa kulungan. Wala pong piyansa o tinatawag po nilang non-bailable case.